Hello, good day once again. This is Maestro Sani para po sa ating sample RPMS portfolio for highly proficient teachers with sample MOBs po. At hayan na nga, pero bago po tayo mag-start, ako po ay nakikisuyo na sana po ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. I-click po ang notification bell para ma-notify po kayo sa ating pang mga susunod na video lessons and other videos regarding what we are doing in our responsibilities as syempre as master teacher and as teacher in public elementary schools. So hayan na nga, ito na po ang ating sample portfolio. So hindi ko na po siya i-discuss isa-isa kasi lagi naman na po tayong gumagawa nito. If you wanted na lang po the soft copy, you can message me up para maibigay ko po ang link ng ating drive po ng ating sample portfolio with files, with sample files po ng mga attachment. Pwede pong, syempre, pwede pong magbigay ng donations or syempre pangkape. Ayan. Masayang-masaya na po tayo dyan. Para po ito naman po ay nakakatulong po sa ating lahat. Ano po, syempre pinaglaanan din po ito natin ng kaunting panahon. Maayos po yung ating mga attachment. So ayan na nga, ito na po. Siyempre, mag-start po tayo sa KRA number 1, Content Knowledge and Pedagogy. So next po, ang objective number 1, ang MOB po natin dito ay ito po ay pinasimple lang. Ano po, ay kung ano lang po yung nakalagay kasi ang sabi po sa amin nung nag-orientation po kami, kung ano po yung nakalagay sa RPMS rating sheet po natin ng mga attachment, yun lang daw po ang ilagay. Wag lang, hindi po kagaya nung pandemic na pakapalan po ng ating MOBs kasi syempre we need to patunayan ano po kung ano yung mga pinagagawa po natin nung pandemic. But now, face to face na po kasi at in-observe po tayo ng face to face. So this kung ano man po yung rating natin with regards to our COT or classroom observation ay evident po sa observer. So hindi na po natin kailangan maglagay ng kung ano-ano pa. Just place po yung ating COT form. Ayan. So, pag objective number 1, COT form lang po yan. Lagi pong magkasama ito, ang COT form at ang observation notes. Ayan. Same is true with objective number 2. Iba po ito. Meron po tayong dyan proof of attendance in LAC or FGD, minutes, reflection notes, and performance monitoring or PMCF form. So meron pa akong ilagay dyan. Siyempre, pag proof of attendance, yun yung pinaka-basic attendance sheet. Then ito po yung minutes or collegial discussions on performance task for learners. Then ito po yung PMCF or Performance Monitoring and Coaching Form. So ayan po siya. So naka-highlight po yan yung doon sa objectives. Then next po, objective number 3, ito po ay COT ulit. So magkasama pa rin po yung dalawa na yan. Same is true with objective number 4. Same is true with objective number 5, classroom observation tool. Again, in objective number 6. So yung apat po, di ba, apat po tayong times na classroom observation. So yung apat po na yun, kung saan may mataas po tayong rating. So syempre, yun ang ilalagay po natin. Syempre, alangan naman po na ilagay po natin kung saan po tayo mababa, di ba po? So yun, naka-highlight naman po dyan kung saan po yung mataas. So, same is true with objective number 7, classroom observation notes and rating sheet. Same is true with objective number 8 of
course. And KRA number 3, that is curriculum and planning. Objective number 9, ito po yung WLP or DLP or kung ano po yung required po sa inyo na pinagamit po sa inyo. Kailangan po ito ay pwedeng nagamit sa classroom observation or sa demonstration teaching kasi mas kompleto po siya. May discussion, may lecture, may activity sheets, may performance task, and may rubric. So ang ginamit ko po dito yung ginamit ko sa uh, classroom observation na pinagamit po namin nung inset ng school. So, ayan po siya. So, since concentrated po ako sa science, ayan, kompleto po yan. Meron po siyang activity sheets. Meron po siyang written evaluation, performance task, at ito po yung rubrics. Then, sa objective number 10, classroom observation tool po ulit. Ayan. Then, dito na po tayo magkakatalo-talo. Ano po? So, objective 11 to 15. So, if you want to be rated as outstanding, kailangan karamihan po sa mga MOBs na ito ay kailangan po meron tayo. Ano po? So, approved LAC or FGD plan, proof of communication, any proof of collaborative review, minutes, and performance monitoring. So, meron po ako niyan. Ayan po ang FGD plan. Proof of communication, di ba? As master teacher, nagbibigay po tayo ng instruction sa ating mga co-teachers. So, screenshot po natin yon. Pero kung meron po kayong formal, pwede naman po. At sabi naman po dun sa pwede in written or in communication, text or messages. So, pinili ko po yan na mas madali na i-prepare kasi nandun, hindi po nabubura yan sa ating messenger. At ito po yung collegial discussion. Ayan. Next po ay KRA number 4. So, sa objective 12 po tayo. Proof of attendance po ulit, FGD. So, paikot-ikot na lang po yan, pero depende po dun sa objective. Kailangan po yung ilalagay po natin dyan align sa objective. Ano po, hindi pwedeng po ulit-ulit po natin nilalagay yung lahat. Then next, so yan po yung lock plan. Anyway, yung lock plan po ang nalagay ko is whole year na po yan or pwede kayong gumawa ng intended for the the discussions only, the concern. So, pwede po yun. So, ito po. Then, minutes. Then, performance monitoring and coaching. Then, objective number 13, approve project proposal, approve activity or project proposal. So, almost po sila. Certificate of contributions. So, hindi naman po ako contributor. So, wala po ako may lalagay dyan. Certificate of completion in training. So, meron po ako niyan. Certificate of recognition as speaker and proof of participation in LAC session. So, meron naman po tayo. So, ayan po yung ating activity proposed project. So, diniscuss ay present ko po yan. So, meron po ako niyan. Then, ayan po yung kanyang write-up. Yan. Then, certificate of appearance. Yan. Sa seminar or sa training. Then, may international training din po kung meron kayo. Siyempre, ilagay po yung proof of attendance dyan. Then, certificate of speakership. Ito po, 2 beses. 2 inset. Then, objective number 14. So, alos pareho din po yan. So, reflection notes, FGD, another sa inset, PMCF, then sa plus factor, ito po marami po dito. Siyempre, facilitator, ayan, sa inset ulit. Then, observe classes. So, ang nilagay ko po dyan ay yung quarterly instructional supervisory report. Siyempre, pinakamahalaga po yan. Then, naglagay po ako ng COT rating for teacher 1 to 3. Certificate of recognition. So, ayan po. Then, chairmanship, speakership, then
journal authorship. So nag-publish po ako ng aking research, kaya meron po niyan. Then mentored pre-service, meron po kaming student teachers dito from Colegio de Montalban. So meron po kami niyan. Ayan. So ayan po yung ating MOBs. Muli, ako po ay nakikiusap na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung gusto po i-message nyo lang po ako directly para po makakuha po kayo ng soft copy ng ating portfolio. Muli, maraming salamat.